Hello po, we are from Gia and ang storya po namin ngayon ay tungkol sa prodigal daughter po. Kailangan ko ng pera pang project namin. Kailangan ba padala? Ngayon talaga? Eh, ano ko na pa akong sahod? Alam mo naman na ano pa lang kayo, Ano ba? Natutulog yung tao eh! Dami-daming anak ko pa talaga yung pinag-aanuhan. Hello, sis! Kamusta? Okay naman po. Okay naman po. Kayo ba? Pasensya ka na. Mabuti naman. Pasensya ka na, ha? At kasi Sa Zoom ako kanina at na-miss ko yung tawag mo. Kumusta ka na dyan? Ay, okay naman po, Pastor. Okay naman po. Napatawag, pasensya na po at naabala ano, po no, kayo. of course not. Hindi. Nag-excuse naman na ako sa kanila dahil sabi ko nga, outside the country ka. So, sabi ko, kakausapin mo na kita. Yes, at napatawag ka. Pastora, sa totoo lang po kasi kanina pa ako tumatawag kayo. Sinagot po niya, kaya lang, bigla ko rin po niya ginawa. Ay, ganun? Baka, Ano, gusto mo punta ako si hindi Mana? na po, hindi na po. Hindi na po, Pastor. Sa inyo ko na lang po sasabihin. Nung nakaraan po kasi, sige. kahapon, tumawag siya sa akin. Hindi po kasi siya ng pera dahil may bibilhin daw po siya. Ngayon, Hindi po, wala pa naman pong sahod, Pastor, kasi ano pa lang ngayon, 15 pa lang. Malayo pa po, saka ang dami ko na po kasing cash advance din sa amo ko, Pastora, so hindi po talaga siya napagbigyan kahapon. Eh, mukhang sumama ang loob ng bata. Pastor, May hinihingi pala siya sa sa'yo. totoo lang naawa po ako sa tatlong anak ko talaga. Kasi, Pastora, May problema ba? opo, kasi hindi ko po, kasi alam kung paano ko talaga sasabihin sa kanila. Kasi sa totoo lang, Pastor, may cancer po kasi ako, stage 4 daw. Hindi ko na po alam kung paano po sasabihin sa mga anak ko talaga. Lalo po maliliit pa yung dalawa. Eh si Claire po, hindi ko naman siya mapunta, hindi ko masabi. Sabi po niya, nakaraan sabi po niya kasi na baka hindi na po siya makagraduate din. Kaya hindi ko po talaga alam kasi lang sabi ko naman sa kanya mag-aaral siya mabuti kasi nga siya lang inaasahan ko sa mga kapatid niya. Sa totoo lang, Pastor, hindi po alam talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hirap na hirap po ako dito, Pastor. Hindi ko po talaga alam. Awawa ko sa mga anak ko, Pastora, pero sabi ng doktor, hindi daw po sila makakasiguro na mabubuhay po talaga ako. Hindi ko po. Mara, lakasan mo ang loob mo. May Diyos tayo na buhay, Mara. Pamilya ko kasi dadalhin na ako. Ngayon, magka-operahan daw. Oo. Kasi dito po talaga 100% Pastor na makakasurvive pa po kayo. Ang taputingin yung panahon na yun, yung oras na yun. Ngayon ang panahon ng anak ko. Yes, of course. Tatagan mo ang loob mo, Mara. Our God is a living God, Mara. He's our divine healer. Ayun lang po ako, Pastor.
alam na malalayo na yung mga anak ko. Lalagay sila walang nanay. Hindi ko po alam. Kung makakaya ko. Talaga hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngayon talaga. Hindi ko alam anong gagawin ko. Malalayo na yung mga anak ko. Lalagay sila walang nanay. Hindi ko po alam. Kung makakaya ko. Talaga hindi ko alam. Hindi ko alam. Ngayon talaga. Hindi ko alam anong gagawin ko. Huwag kang mag-aalala, ha? Isipin mo na ang sarili mo. I-prepare mo ang sarili mo. Our God is a merciful God, Mara. He will heal you. He will heal you. Huwag mong isa ngayon. Ang importante yung sarili mo. Mara! Prepare Yala! mo lang. Where's my Ano ba coffee? yung kailangan? Yala! Chuaga! Ano yun? Claire? Ano po sila? Ay, pastora. Hi, how are you? Kaya lang po, ginagawa niyo po dito. Ay, hindi. Gusto lang kita makita. How are you? Parang dilim naman ang kwarto. Matutulog ka ba? Hindi po, masaya lang po sa din. Ay, ganon? Okay, okay. On natin ang lights. Nagpapahinga ka? Opo. Ah, okay. How are you? Okay. May ginagawa ka ba? House studies? Kumusta? Okay lang po. Okay. Yeah. Parang namimiss ka namin sa, hindi ka na napupunta sa church, ah. Busy lang po kasi ako, like, studies, sa part-time po, kung ano-ano po sinasalihan ko. I have something to tell you. Alam mo bang love na love ka ni Lord? Alam mo yan, di ba? You know that. And sa mga naituturo natin sa church, alam mo naman na we have our Heavenly Father looking, okay? Loving us, of course. Alex. Claire, wala na si mama mo. Bakit ako papastor lahat na lang sa akin? No, Claire. God loves you. May mga pagkakataon lang talaga na kailangan natin tanggapin ang mga nangyayari. But God is a merciful Father, Claire. Si mama mo din, she is in a better place. Nakasama na siya ni Jesus, Claire. Nasana siya sa hospital noon. Your mom is a stage 4 cancer, Claire. Sinabi niya sa akin, baka hindi niya makayanan. Baka hindi siya lumabas ng hospital na buhay. And the worst happened. Hindi ko kaya na ito. No! Alam mo yun, wala siyang gusto kundi ang magpabuti kayo ng mga kapatid mo, Iha. I know, mas gusto ni mama niyo na maging malakas kayo. Lalong-lalo na ikaw dahil ikaw yung panganay. Kayang-kaya mo to. I know na pinagsisihan mo na lahat ng mga nagawa mo. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Ang salamat naman nakarating ka na ulit, Claire. Halika. Hello po. Hello! Kamusta ka? Kamusta ka? Hi, God! Hello, magandang gabi sa lahat. I'm very glad, I'm so happy dahil parang extra ang ating
ano ngayon because Claire is here. Medyo matagal-tagal din ako hindi nakasama si Claire. Praise God at andito na siya. And of course, let's be prepared para i-welcome ang bawat isa for our Bible study this evening. So, I will ask Brother John to start it with our prayer. Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa araw na ito na pinagsama-sama niyo po kami. Lord, may you be with us, Lord God. May you dwell in us, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, and para sa ating word for tonight, it's from Ecclesiastes chapter 3, verse 4. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Okay. And of course, let's hear from ating read girl na si Carla, ang kanyang praise report for tonight. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binigyan niya po ng isa pang taon si Mama. Ngayon, 52 na po siya. Okay, thank you so much sa mga ang sarap naman pakinggan ng mga nabigay ng mga testimonies ng bawat isa. And this time, syempre, it's been a while na hindi natin nakasama si Claire. And we're very happy, Claire, na andito ka ulit. We're hoping na sana tuloy-tuloy na. Sana ay maging kasama mo kami every week. So, we would like to hear from you too. Ano nangyari? Sana ma-share mo sa amin lahat. Ano po, so recently, alam na po din ni Pastor, my mom died just last month and feel ko po dahil doon, like, totally, syempre, diba din nyo na po ako nakikita dito, like, nag-backside po talaga ako because of grief. Like, I'll be honest na din po dito, like, naging rebelde din po akong anak. Like, nalala ko po last call po namin ni Mama is, nag-ano pa po ako, like, siniguan ko pa po siya, like, syempre po, dala po din sa stress dun sa school, sa mga kapatid ko po, and sa mga financial issues, like, super, alam niyo po yung parang wala na po kayong ibang matatakuhan, like, parang tinakwil na po kayo ng Diyos, parang wala na po talaga. Tas, since my mom died po, doon na po talaga yung final straw ko kasi wala na po yung mama ko eh, like, ang sama-sama kong anak, lahat na lang siniguan ko, like, lahat na lang, lagi na lang ako nagagalit. Tsaka, on her last moments po, yung pa talaga yung maririnig niya sa akin. So, di ko po talaga alam, feel ko lang is, parang, totoo pa ba si God? Pero, pinag-pray ko po talaga, nire-review ko po yung enemy to, since nilalagay niya po yung thought sa isipan ko, and right now po, I'm just doing my best na to be here, na nandito po ko ngayon kasi alam ko po na gusto lang po ng nanay ko is habang wala na po siya is I'm here sa earth pa na serving God because I know that ano po, Jesus may salvation, sa kanilang po ako makakahanap ng peace. So for the sake of my mom, for the sake of those times na super daming sakit po yung naparamdam ko sa kanya, this is my way po na parang babawi ako sa mga words na nasabi ko, sa mga feelings, harsh feelings na pinaramdam ko po sa kanya. Yun lang po. Claire, habang naririnig ko yung sinasabi mo, nararamdaman ko na masakit yung napagdaanan mo ngayon. Kaya
Gusto ko i-share sa'yo yung verse na to. James 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. 1 John chapter 1 to 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Panghahawakan mo yan, Iha, ha? Lagi mong iisipin na God is with you. God loves me. You can never go wrong pag kumapit ka lang kay Lord. Okay, let's have our closing prayer. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po, Lord, for tonight. At sinama mo na naman kami lahat, Lord, dito po at mag-pray para sa inyo to hear your words, Father God. Jesus, we come before you. We humble ourselves, Lord. Kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord, sa ngalan ni Jesus, we rebuke the spirit sa heart ni Claire, Father God. We rebuke, Lord, the spirit of hatred, the spirit, Lord, of regret, Lord, sa heart po ni Claire. Lord, let her free sa kanyang mga stronghold, O God. Yapkapin mo, Panginoon, ang iyong anak, Lord, nang nangungulila sa kanyang ina, Lord. Lord, comfort her, fill her with your Maraming salamat po sa panonood. Sana po nakapulutan niyo po ng aral. You are never far away from God.